Maraming taong labighani sa mga idolo at mga disdiyosan na nag-akala na sila ay nagtataglay ng kapangyarihan at kagalingan. Ngunit ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagtuturo ng ibang katotohanan. So sa pinito, malalaman natin ang tungkol sa mga taong nagtayo ng mga Diyos-Diyosan na nag-aakala na sila ay tunay na makakatulong sa kanila. Ngunit ang Diyos, ang tunay na nobika at tagapagligtas, ay nagbabala tungkol sa kahihiyan na daranasin ng mga gumagawa at sumasamba sa mga idolo. Sama-sama nating tuklasin ang karunungan ng Biblia at alamin kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kahihiyan na daranasin ng mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan at ng mga sumasamba dito. Tandaan natin na ang ating pananampalataya ay nakabatay sa isang tanging Diyos, ang Diyos ng mga Kristiyano na nag-iisa nararapat sambahin. Ang pagsamba ay isang malalim na spiritual na kilos na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang kapangyarihan, kabanalan at pag-ibig. Ito ang pinamataas na anyo ng pagmibigay galang at debosyon. Ang pagsamba ay hindi isang simpleng ritual, kundi isang paraan ng pamumuhay, isang pag-aalay ng ating buong pagkatao sa Kanya. Ang pagluhod at pagdadasal bilang mga ekspresyon ng pagsamba ay dapat ilaan lamang sa Diyos. Ang mga puon o mga tao na may kapangyarihan sa mundo ay hindi dapat tumanggap ng gayong antas ng pagsamba. Bagaman maaari magkaroon tayo ng paggalang sa kanila dahil sa kanilang mga tungkulin o posisyon kung hindi natin sila sinasamba. Narito ang ilan wala sa Biblia na makatutulong sa atin at na maunawaan. Iisa lamang ang Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo na mayroong iisang Diyos lamang ang lumikha ng lahat ng bagay. Ito ay nasa Deuteronomio 6, versikulo 4. Siya ang nag-iisang karapat-dapat sambay. Ang pagsamba sa iba, pang mga Diyos o mga nilalang ay tinuturing na isang kasalanan sa Biblia. Makikita ito sa Exodo 20, versikulo 3. Ang pagluhod at pagdadasal sa mga puon ay nagpapaliwanag ng pagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na nagiging isang uri ng pagsamba. Ang pagdadasal sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay dapat magdasal lamang ay sa Diyos. Makikita ito sa Mateo 6, versikulo 9 hanggang 13. Siya lamang ang mapangyarihang makakarinig at makakasabot sa ating mga panalangin. Gayun po man maladaman, dapat tandaan na ang paggalang ay naiiba sa pagsamba. Maaaring galang natin ang mga tao sa kanilang posisyon o otoridad, ngunit hindi natin sila sinasamba. Ang paggalang ay isang paraan ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad habang ang pagsamba ay isang espiritual na pagkilala na nararapat lamang sa Diyos. Ang pagluhod at pagdadasal bilang isang ekspresyon ng pagsamba ay dapat ilaan lamang sa Diyos. Ang mga puon o mga tao na may kapangyarihan sa mundo ay di dapat tumanggap ng gayong antas ng pagsamba. Bagaman maaaring magkaroon tayo ng pagdalaw sa kanila dahil sa kanilang mga tungkulin o posisyon, ang pagdalangin ay iba. Ito isang pagkilala sa dignidad, karangalan o otoridad ng isang tao.
Para magbigay tayo ng paggalang sa ating mga magulang, guro, pinuno ng gobyerno, o mga tao na tatanda sa ating. Ito ay isang pagpapahalaga sa kanilang contribution sa ating buhay o sa lipunan. Makikita sa Juan 4, versikulo 24, ang Diyos ay Espiritu, at ano mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Itinapapakita na ang Diyos ay hindi isang pisikal na nilalang, hindi isang tao na may katawan. Siya ay isang Espiritu na hindi natin siya nakikita o nahawahan. Kailangan natin ng spiritual na pananaw at pananampalataya upang makilala at maunawaan siya. Hindi sapat na magkaroon lamang ng ritual o tradisyon. Dapat tayo magkaroon ng tunay na pagpunawa sa kanyang kalooban at magtiwala sa kanyang mga salita. Makikita sa Habakuk 2, 18 hanggang 19. Anong kapakinabangan ng isang Diyos-Diyosan na hinuhubog ng mga amay ng tao? Siya'y gawa lamang ng mga panday, at natatakpan ito ng ginto at pilak, walang hininga sa loob nito. Ang mga gumagawa nito ay magiging tulad nito, lahat na natitiwala sa kanya. Ang talatang ito ay nagbibigay diin ng Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan at ang gumagawa sa kanila ay magiging tulad din nila, magdurusa sa kahihiyan. Makikita sa Jeremias 10, versikulo 14. Ang bawat tao ay hangal o kulang ng kalaman. Ang bawat panday ay nahihiya sa kanyang idolo, sapagkat ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay pawang kasinungalingan. Walang hininga sa kanila. Ang talatang ito ay nagpapakita ng ang mga Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan at ang mga gumagawa sa kanila ay magiging kahiyaya dahil sa kanilang kawalan ng kalaman. Ayon sa awit 4 hanggang 8, ang kanilang mga Diyos ay gawa ng kamay ng tao, pilak at ginto, gawa ng kamay ng tao. May mga bibig sila ngunit hindi sila makapagsasalita. May mga mata sila ngunit hindi sila makakakita. May mga tenga sila ngunit hindi sila makakarinig. May mga ilong sila ngunit hindi sila makakamoy. May mga kamay sila ngunit hindi sila makakaawa. May mga paa sila ngunit hindi sila makapaglalakad. Hindi sila makapagsalita ng anumang tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumagawa sa kanila ay magiging tulad nila, pati na rin ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. Ang talata ito ay nagpapakita na ang Diyos-Diyosan ay walang kapangyarihan at ang mga gumagawa sa kanila ay magiging tulad din nilang magdurusa sa kahihiyan dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos-Diyosan. Makikita sa Isaías 44, versikulo 9 hanggang 11. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay magiging tulad nila. Lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi ng mga panday ng isang Diyos-Diyosan, ang horno ay mainit na, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Kinagamit niya ang kanyang martilyo pahubugin ang Diyos-Diyosan at ginamit niya ang kanyang mga kamay pahubugin ito at ang kanyang lakas ay nagiging pagun at hindi siya nauhawa na gugutom. Lahat ng mga gumagawa ng Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. At ang kaniyang mga
iniibig ay hindi makakatulong sa kanila. Sila'y mag-iisaksi laban sa kanila na sila ay hindi mga Diyos. Ang talatang ito ay napapakita ng Diyos-Diyosan na ginawa na tao ay walang kakayahan. Ang mga tao na nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan ay magiging tulad din nila, magdurusa sa kahihiyan. Gayunpaman, ang paggalang na ito ay hindi dapat malito sa pagsamba. Ang pagsamba ay isang espiritual na kilusan na nararapat lamang sa Diyos. Dapat din natin isalang-alam na ang pagsamba ay nagmumula sa ating puso mula sa ating pagkilala sa Diyos bilang ating lumikha at tagapagligtas. Ang paggalang ay maaaring magmula sa ating pagpapalag sa katangayan, kaayahan, o posisyon ng isang tao. Ang pagsamba ay nandadala sa ating malalim na kaugnayan sa Diyos. Ang paggalak ay maaaring pagtambag sa isang mas maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa tayo. Sa huli, mahalagang tandaan ng ating pagsamba ay dapat nakatuon sa Diyos lamang. Ang pagdalan sa iba ay mahalaga, ngunit hindi dapat makalimutan ang ating pangunahing tungkulin na sambahin ang lagi-isang Diyos na karapat-dapat sa ating debosyon. Narito ay sa Biblia, ganito dapat tayo manalangin. Mateo 6, versikulo 5 hanggang 8. Kapag nananalangin ka, huwag kang magiging tulad ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat sila ay gustong magdasal ng nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulok ng mahalansangan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo na uwanan nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at pagkatapos na isara mo ay ang pinto, pagdasal ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka sa publiko. Kapag nanalangin ka, huwag kang mag-ulit-ulit ng walang kabuluhang mga salita, tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nila na dahil sa karamihan ng kanilang salita ay mapapahinggan sila. Huwag kayo maging tulad nila, sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago pa man ninyo hiligin sa Kanya. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng panalangin ay dapat gawin ng taos-puso at pribado, hindi para ipakita sa iba. Dapat tayo magdasal sa Diyos na may pagtitiwala na Siya ay nakikinig at nakakaunawa sa ating mga pangangailangan. Mateo 6, versikulo 9 hanggang 13. Kaya't ganito ang panalangin ninyo. Ama namin na nasa langit, papadali na iyong pangalan, dumating ang iyong karyan, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami na yun ang aming kailangan sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Huwag mo kami dalhin sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Talatang ito nagbibigay ng halimbawa ng panalangin na tinatawag na Ama namin. Ito ay isang bagay na ating pakikipag-usap sa Diyos na nagbibigay diyan sa pagpapakabanal ng Kanyang pangalan, pagdating ng Kanyang kaharian at pagsunod sa Kanyang kalooban. Dapat din nating hilingin ang Kanyang tulong, kapatawaran at proteksyon. Makikita sa Unang Tesalonica 5, versikulo 17 hanggang 18. Magalak kayo ng walang tigil, magdasal kayo ng walang tigil, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat
Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagtuturo ng pangalan ni panalangin na dapat maging isang regular na bahagi ng ating buhay. Dapat tayo magdasal ng may kagalakan at pasasalamat. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng mahalagang prinsipyo sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Dapat tayo magdasal ng may pananampalataya, pagpapakumbaba at pag-ibig. Dapat tayo magdasal para sa kanyang kalooban, para sa ating mga pangailangan, at para sa mga tao sa ating paligid. Kailangan natin tandaan na ang pagsambay pa'y pinakamahalagang kilos na may bibigay natin sa Diyos. Panatilihin, sana nating malinis ang ating mga puso at hayaan natin ang ating pagsambay maging isang patunay na ating walang hanggang pagmamahal sa Kanya. Buhay ko.